Anyway guys, bago natin ituloy ito ay meron muna akong gustong i-share sa inyo. Ito matinding message para maintindihan mo kung bakit kailangan mo talagang sumunod kay Lord. Sabi sa 1 Corinthians 3 verses 16 to 17, don't you realize that all of you together are the temple of God? And that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroys His temple. For God's temple is holy. And you are that temple. You are the temple of God. Tapos wawasakin mo lang yung katawan mo. Kapag malungkot ka, kapag broken hearted ka, diretso ka sa bar. Or kung ano-anong ginagawa mo, nagkakasakit ka, hindi mo inaalagaan. Why? Because most probably hindi mo alam kung gaano kahalaga yan. Ngayon, kung hindi mo rin naman naalagaan, napakalinaw dito that God will destroy anyone who destroys this temple. So now tell me, is God just a God of love? Na mahal ako ni Lord, kahit anong gawin ko, mapapatawad niya ako. Kahit anong gawin ko, ibabalik niya ako. Na tinanggap ko si Lord sa buhay ko 2 years ago at yun na yun. That makes me a son of God at mahal niya ako. Hindi niya ako papabayaan. Totoo po ba lahat ng yun? Yes, totoo yun. Mahal na mahal ka ni Lord. But God is also just. He is fair, patas. At kapag talagang hindi mo ginampanan yung pagiging anak ng Diyos, He will destroy you. Napakalinaw nun, hindi po ako nagsabi nun. Hindi ka ba natatakot na si Lord na makakalaban mo kapag hindi ka pa tumino? Nakakala mo okay lang yung mga nangyayari sa paligid mo, but it will destroy you? Hindi ka ba natatakot? Or masyado ka lang talagang matapang? Be careful! Lalo na sa mga nagsasabing tinanggap ko na si Lord, sinusunod ko si Lord, nabubuhay na ako para kay Lord. Ang taas na ng expectation sa'yo. Tumutugtog ka na sa church, worship leader ka na. I'm sorry pero ang daming ganyan pagkatapos tumugtog kung saan-saan pumupunta. Kung ano-anong ginagawa. Be careful. Most especially when you are declaring that you are a child of God. Because when you are a child of God, you should walk in holiness. Be holy. For God is holy. At pag talagang naintindihan mo yan at isinabuhay mo yan, marami kang ginagawa ngayon na mababasag. Oras na para tayuan mo yung faith mo. And the Lord is really challenging you to walk in holiness. Sana malinaw po at naiintindihan nyo ang message ng video na to. Sabi sa Colossians 3 verse 23, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Malinaw dito na kung yung puso mo talagang aligned kay Lord, lahat ng gagawin mo ay para sa Kanya, hindi para sa mga tao. Sample na lang, kung gumaling kami at mag-improve kami dito sa basketball, possible mas maraming maengganyo na kabataan sa ensayo. So susundan nila ngayon yung mga ginagawa namin. Ang hindi nila namamalayan habang sumusunod sila sa ginagawa namin ay nakakarinig na pala sila ng Word of God. Nag-umpisa lang sa basketball pero hindi nila namamalayan na nakikilala na pala nila si Jesus Christ sa buhay nila. At yun yung dahilan kung bakit kami nag-iensayo. Hindi naman talaga para manalo sa laro. But that is one way that God gave us to be able to tell you that Jesus Christ is our Lord and Savior. Pang front lang. At yun ang mission na ibinigay sa amin ni Lord. That's why we are doing this, not for people, but for Him. And this will bring glory to our Father. Sa Kanya kami nagtatrabaho. Ang ibig sabihin nito, kahit anong ginagawa mo can be an act of worship when done with the heart focused on honoring God. Yung iba kasi nagtatanong, paano ko worship si Lord, Coach? Nagtatrabaho ako, busy ako, may schedule ako, hindi ko naman maisingit. Hindi naman kailangan na nasa stage ka na kumakanta ka o nasa church ka. In your office, you can honor God. Pwedeng ikaw yung paraan para makilala ng office mates mo kung sino si Lord sa buhay mo. I'm telling you, pag aligned yung puso mo kay Lord, kahit anong ginagawa mo, it gives glory to Him. And that is already an act of worship. Housewife ka, naiiwan ka sa bahay, nagluluto ka, naglalaba ka, naglilinis ka. Kasi yun yung paraan mo para alagaan yung pamilyang ibinigay sa'yo ni Lord. Kaya nga, pag si Lord ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, hindi ka basta-basta mapapagod. Makaramdam ka man, pero agad kang makakabangon. And sa kada talbog ng bola na to, we know that we are worshiping our Father. That one day, the improvement that we will get from this training will be the way to reach more souls that point to the kingdom of heaven. Whatever you do it all for the glory of God. Sabi sa Psalm 84 verse 10, a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Kung isa-summarize natin yung text, napakasimple lang sinasabi. Basta kasama kita, Lord, dun ako. Hindi ko kailangan ng mga magagarbong ari-arian. Hindi ko kinakailangan ng sobrang daming kayamanan. Kung wala ka din naman sa mga bagay na yun, di bali na lang. I would rather live in God's presence kaysa magkaroon ng masagana at makamundong pamumuhay. Lord, Ikaw yung kailangan ko. Ikaw yung gusto ko. Ikaw yung minamahal ko. Mas okay na ako maging empleyado mo, tagasunod mo, alipin mo, kaysa maging boss at maghari-harian sa makamundong paraan. Can you really give up the worldly desires that you have kapalit ng presensya ni Lord sa buhay mo? Can you really do that?
Or you only follow God when it is convenient? Alam kong alam mo yung tamang sagot, but you have to choose. Mabubuhay ba ako para kay Lord? Or mabubuhay ako para sa sarili ko? Gusto ko bang pasayahin yung mga tao? Or di bali na kung ano yung iisipin nila sa akin? Basta ang mahalaga kung anong iisipin ni Lord sa ginagawa ko. Guys, ang tagal nyo nang nanonood ng videos natin. It's time for you to decide because you are not meant to be comfortable when you watch our videos. Sana malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ." Sa video na to, gusto ko lang pasalamatan si Lord. Gusto ko lang sabihin na without Him, wala talaga tayong pupuntahan, wala talaga tayong direksyon. Na without Him, talagang matatakot tayong mamatay. That's reality. Pero yung totoong na kay Lord na yung puso at yung totoong nabubuhay na para sa Kanya, ay wala ng kapangyarihan ng kamatayan sa kanila. Napakalinaw sa binasa natin, sin and death have no power over us. Bakit? Dahil ipinanalo na ni Lord Jesus Christ para sa atin. Para sa na kay Lord na, naaalala nyo ba dati, alipin tayo ng mundo? Mayaman man or mahirap, it doesn't matter. Puppet ka lang ng mundo na to. Pero nang makilala mo si Lord, pinalaya ka niya sa kasinungalingan ng buhay. He set you free and He saved you from the bottomless pit. Grabe, no? Without the Lord Jesus Christ, we are nothing. That's why I really want to thank God because He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. And now we are free. That's why I encourage you to really get to know Him. Sana ngayon ay naku-curious ka na, napapaisip ka na at napapatanong ka na. One day you will understand what's the difference of having Jesus and not having Jesus in your life. Sana malinaw at naiintindihan niyo po yung message ng video na to. Sabi sa Ecclesiastes 7 verse 1, "A good reputation is more valuable than costly perfume. And the day you die is better than the day you are born." Kung talagang iintindihin mo to, napakasimple lang. Hindi talaga nakafocus sa yaman o sa kung anong dami na meron ka. Higit pa dun is yung pagkatao mo. Gaano ka ba kaayos? At depende yun sa kung paano mo nakikilala si Lord sa buhay mo. Na kahit anong paghihirap, sakripisyo at pagod mo, if you are not living a godly life, it's nothing. Wala pong kabuluhan yun. And the fullness of our lives can only be achieved through Jesus Christ. Hindi sa dami ng possessions na meron tayo. At sinabi rin dito na mas mahalaga pa yung araw na mawawala ka na kesa dun sa araw na ipinanganak ka. Kasi as believers of God, definitely dun sa araw na mawawala ka na, you will be able to leave a legacy. Iniwan mo sa mga tao yung memories na kung paano nga ba mabuhay para kay Lord. At the same time, kung talagang kasama mo si Lord sa buhay mo, mas okay talaga yung araw na mawawala na tayo. Kasi yun na yung umpisa ng araw na makakasama natin siya sa paraiso. Kaya nga, if you do not have faith and wala kang tiwala kay Lord, pagtatawanan mo talaga tong naririnig mo ngayon. Ano kayang pinagsasabi nito ni Coach Mav? Parang baliw, no? That's when you truly encounter Jesus Christ in your life. Pabaliktad talaga lahat ng paniniwala mo. Kasi opposite talaga ng tinuturo sa mundo na to. Kaya kung dito ka makikinig sa mundo, ang dali talaga nating maloko. Stress kaliwat kanan, anxiety and depression laging nandyan. But for a believer, the day of death is truly better because you already fulfilled the mission that God gave you and now ready to enter the place of paradise, escaping the troubles of this world. Sana malinaw po ang message ng video na to because this is the only way for us to have a direction. Sabi sa Matthew 7 verse 16, "You can identify them by their fruit. That is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles?" Dito napakalinaw, malalaman mo daw kung kanino ka dapat nakikinig. Sabi dito, you will know them by their fruit. Napakaraming nagsishare ng word of God, pero bago ka maniwala, ay obserbahan mo daw muna yung buhay niya. They may appear harmless, pero yung mga ginagawa at tinuturo nila ay papunta sa kapahamakan. Pag maganda yung puno, maganda yung bunga. Pag pangit yung puno, pangit din yung bunga. A person's actions reflect their true spiritual nature. Ang hirap nga naman maniwala kung nagsishare ng word of God tapos makikita mo paggabi nakikipag-inuman o kaya nakatambay sa isang kanto na nagsisigarilyo o kaya kapag nakakwentuhan mo ay nagmumura or nagiging involved sa mga hindi magandang gawain, maliit man or malaki. So paano mo malalaman kung maganda yung bunga ng buhay ng isang tao? Makikita mo yun if their influence is godly and leads to righteousness or is worldly and potentially destructive. Pay attention to the way they live kasi ang totoong anak ng Diyos hindi mo makikitaan ng minsan lang naman, konti lang naman, pwede na yan, subukan lang natin, hindi naman masama. Isang malaking question kaagad yun kasi ang totoong anak ng Diyos ay hindi na nakatingin sa mundo na to. Itong video na to ay para mas maging malinaw sa inyo kung sino ba dapat yung sinusundan natin sa pinapakinggan natin, sa paglago natin sa Panginoon. Sana naiintindihan nyo at sana malinaw ang message ng video na to. Sabi sa Deuteronomy 11 verse 18, "So commit yourselves wholeheartedly to these words of mine.
tie them to your hands, and wear them on your forehead as reminders. Grabe yung command ni Lord sa kung paano dapat natin tratuhin yung salita niya. It's very clear that if you want to live life to the fullest, then you have to live by His Word, by the Word of God. At dahil dito, it also exposes the danger that you will face if you go against His will. Itali mo sa kamay mo, isuot mo sa ulo mo para kahit saan ka pumunta, hindi mo makakalimutan. God was very intentional and He was actually telling us the secret of life. Yung sikreto na yun, matatagpuan lang sa Kanya at hindi sa iba. By staying in the Word of God, you will be protected. You will have peace and you will be filled by love. Tututo ka ring makontento sa kung anong meron ka because you know that you have Him. Pero sa kabilang banda, paano naman pag wala sa'yo yung salita ng Diyos? That will be a very big problem kasi lahat ng kabaligtaran ng narinig mo ngayon, yun ang haharapin mo, yun ang sasapitin mo. Just imagine a life without love, peace, and contentment. And masyado kang magiging apektado sa mga nangyayari sa paligid mo. You do not have protection. Ang dali-dali mo mag-alala. Ang dali-dali mong matakot. Ang dali-dali mong magduda. And as a result, you will make wrong decisions after wrong decisions after wrong decisions. Yan ang mangyayari if wala si Lord sa puso mo. If you do not know His Word and His instructions are very clear. Kahit saan ka magpunta, dalin mo yung salita ko. Because that is the only way to live life to the fullest. At sana naiintindihan niyo yung message ng video na to. Sabi sa Luke 6 verses 27 to 28, but to you who are willing to listen, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who hurt you. Pag-usapan natin to sandali kasi maraming nalilito dito. Ibig sabihin po nito ay huwag tayong manakit sa mga nakasakit sa atin. Huwag tayong babawi sa kanila. Matuto tayong patawarin sila kahit ilang beses pa yan. Matuto tayong ipagdasal sila na kahit na masasakit na salita yung natatanggap natin sa kanila ay hindi natin kailangan magbitaw ng masakit na salita rin para makabawi. Instead, you bless them. Napakalinaw nun. Kaya lang maraming nalilito dito. Pag sinabing love your enemies para sa kanila ay dapat ibalik yung dating kayo. Dapat nakikisama ka pa rin. Dapat ganun pa rin. Hindi po ganun yun. You can forgive them kahit magkalayo kayo. Kahit hindi na kayo magkasama. Kahit hindi na kayo nagkikita. You can show your love through prayer. Si Lord naman ang dapat makakita ng love na yun. Hindi naman ng ibang tao. You do love them not to please the people but to please your Father. Si Lord dapat yung dahilan kung bakit natin minamahal yung mga umaaway sa atin. At napakalinaw din na walang sinabi dito na dapat makisama ka pa rin. Dahil madalas ang sasabihin sa'yo ng mga tao para mapatunayan mong napatawad mo at mahal mo yung mga nanakit sa'yo ay dapat nandun ka pa rin sa lamesa kung saan sila kumakain. Pag ganun po ang pagkakaintindi natin, lalo kang mababaon at babalik ng babalik sa dati. And instead of teaching them, lalo mo pa silang binibigyan ng dahilan para hindi magbago. Loving your enemies doesn't mean you have to be by their side, but continue to love, pray, and forgive them from afar. Yung maging tahimik ka lang na hindi gumagante habang nagdadasal para sa kanila ay nabibigyan mo na ng papuri ang ating Panginoon. Kaya kung may mga kaibigan ka na magsasabi sa yung patunayan mong napatawad mo na sila sa ganitong paraan, don't fall for the bait. It's a trap. Dahil napakalinaw din sa Bible that you should separate yourselves from the wicked people. Lilinawin ko lang po para maintindihan nyo. Pwede kang magpatawad at magmahal kahit na hindi na bumalik yung dating kayo. At sana makatulong at maintindihan nyo talaga yung message ng video na to. At sabi sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. This verse clearly tells us to stop relying on our human efforts at umpisahan ng talagang magtiwala ng totoo sa kapangyarihan ng Diyos, recognizing that He is our refuge and strength, especially in times of chaos and tribulation. Iisang tabi na natin yung duda, takot, kaba at pag-aalala and allow God to work on our behalf, knowing that He is in control. Dapat alam mo yun. Huwag kang maging mapilit, lalo kang mapapahamak sa gagawin mo. Yung akala mong tamang solusyon kasi mukhang mabilis yung resulta. Pero kung walang proteksyon na nanggagaling sa Panginoon, ay siguradong lalagapak at masisira. This verse clearly tells us na anak, tumigil ka na, hindi mo na kaya. You are fighting battles that are larger than you. Battles that you don't even have to fight for. Kaya tayo lalong nawawasak, kaya tayo lalong nababaon. Kasi sa sobrang taas ng tiwala mo sa sarili mo, wala ka na palang Diyos sa puso mo. The Lord is telling you right now to give it to Him. Bigay mo na sa Kanya. Surrender everything to Him. Lord, I am yours. Lord, ikaw na magpatakbo ng buhay ko. Ang linaw doon, sabi doon, be still and know that I am God. Ibig sabihin, relax ka lang, magtiwala ka sa akin, huwag ka mag-alala. And instead of worrying, just worship me. Eh paano pag hindi tayo
tumitigil sa takot at kaba sa pag-aalala. Simple lang, hindi mo makikilala yung Diyos na kayang sumagip sa'yo. The instructions are very clear. Susundin mo na lang. At sana malinaw at naiintindihan niyo yung message ng video na to. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Yan ang sinabi sa Psalm 42 verse 11, and napakaganda ng sinabi doon. Sa dami ng problema natin, madalas nakakalimutan natin si Lord. Na dati we praise Him, we glorify Him, we worship Him. Pero nung sumobrang dami ng pinagdadaanan natin, nakalimutan natin. At dahil nakalimutan natin, nalayo tayo sa Kanya. Pero dito, ang linaw at ang ganda ng pagkakasabi, pupurihin ko kayong muli. Na instead na mag-focus sa malaking problema, I will focus on you. Kasi ikaw naman yung magliligtas sa akin, Lord. Ikaw naman yung magbibigay sa akin ng solusyon. Hindi naman ako. Pwede ako makaisip at makadiskarte ng sarili kong paraan. Pero, it's very clear that trusting the Lord is the only way for you to get out of the mess that you are in. So, yun ang message si Lord sa'yo ngayon. Bumalik ka sa Kanya. Kasi siya lang ang tanging solusyon.